Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong passage, hanguin po natin sa Gospel of Matthew, chapter 22, verse 34 hanggang 40. At sa wikang Ingles, mababasa po natin, hearing that Jesus had silenced the Sadducee, the Pharisee got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question, "Teacher, which is the greatest commandment amongst the law?" Jesus replied, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. The second is like it. Love your neighbor as you love yourself. All the law and the prophet hang on these two commandments." Sa Tagalog po, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhas sa kautusan ng nagtanong, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos?" Sa kautusan, sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ito naman ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses sa tangturo ng mga propeta. Purihin ang mabuting balita ng ating Panginoon. At tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, at dito po sa chapter 22 ay marami pong kaganapan, no? Marami na pong nangyari, at dito na rin po natin makikita kung papaanong ang mga sanib puwersa na mga group of leaders are trying to find fault, no? Naghahanap sila ng mali sa ating pong Panginoon. Meron po dito sa chapter 22 na 3 groups of leaders, yung mga grupo po ng Pharisee, no? Sa verse 15, yung Jewish religious leaders, largest and most influential group, expert in the law and tradition. No, number 2, yung Herodians, no? Yung Herodians sa verse 16, Jewish political leaders, followers of King Herod. And number 3, yung mga Sadduceo or the Sadducees sa verse 23. Jewish secular leader and did not believe in spirit world, afterlife o yung resurrection. Ang focus nila is on their life materialism. At itong tatlong sanib puwersa na ito ay re-raise sila ng mga question. There are 3 great questions na hinarap dito ng ating Panginoon. Yung verse 17, yung Pharisee and Herodians, they question Jesus about political question, no? Ang question nila, "Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not?" Yan po yung in-explain natin last week, no? Marapat ba o nararapat bang magbigay ng buwis sa Caesar o hindi? Ang tugon sa kanila ng ating Panginoong Jesus, "Bakit ninyo ako binibitag?" Sapagkat alam ng Panginoon kung ano yung kanilang motibo at laman ng kanilang mga iniisip. Sabi ng Panginoon, "Ipakita nyo nga sa akin ang salaping pilak." No? At pinakita sa kanya, tinanong ng Panginoon, sino ang larawan, whose inscription, no? Meron ang salaping pilak na yan. Ang Caesar, sabi nila. So give to Caesar what is belong to Caesar, and give to God what belongs to God. Yung critical question ay turns into a critical answer, no? Isang matinding tanong at meron ding isang matinding sagot ang atin pong Panginoon. Sabi niya, give to Caesar what belongs to Caesar. What belongs to Caesar is the tax, no? Yung tax, sapagkat si Caesar ang government. But ang hindi po nila dito nakita, yung give to God what belongs to God. Bagamat napakahirap dahil hindi niya pwedeng sagutin ng oo at hindi niya pwedeng sabihin ng hindi, na pwedeng magbigay ng buwis sa Caesar at hindi rin pwedeng sabihin hindi dapat magbigay. Dahil pag sinabi niyang dapat magbigay, no, traitorship yun sa kanyang mga kababayan o sa kanyang
bayang Israel. Pero pag sinabi naman niya na hindi dapat, rebellion naman against the Roman government. So wala po siyang paglalagyan. Pero dahil nga po na meron pong napakayamang karunungan ng ating Panginoon, ang sabi niya, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. What belongs to Caesar is the tax, no? But what belongs to God? Sabi ng Bible, the earth is the Lord and everything thereof. Ang daigdig ay sa Diyos at ang lahat ng naroroon. So all the powers, all authority, all the glory, all the riches, all the people, pag-aarian ng Diyos. Kaya kahit si Caesar, kahit ang gobyerno, ang kapamahalaan, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ay pag-aari ng Diyos. So, it belongs to God. Kaya nga, napakagandang talata sa Biblia, no? Yung God created man according to His image and likeness. So tayo din pala ay merong tatak ng Diyos, no? Meron po tayong wangis ng Panginoon. Inscripted sa buhay natin ay ang Diyos. Sapagkat we are created according to the image and likeness of God. So, sa verse 28, nagtanong naman sila sa Panginoon about theological question. Sabi nila dito, therefore, in the resurrection, whose wife of the seven will she be? Ang kwento po dyan ay merong isang babae daw na nag-asawa, namatay yung asawa, at inasawa ng kapatid, namatay din, inasawa pa ng isang kapatid, hanggang 7. Pare-parehong namatay. Sa afterlife daw, sa resurrection, sino daw ang kanyang asawa? No? Sabi ng Panginoon, you are in error. Parang gustong sabihin ng Lord, your theology is in error. No? Mali ang inyong theology. Na pagdating sa resurrection, there will be no more marriage. No? Wala nang pag-aasawa, mga kapatid. Kasi panglupang hangarin lang po yan. So, nakita po natin, napatahimik dito ng Panginoong Jesus ang mga Saduceo. And this time, sa verse 36, pumasok na ngayon yung mga Pariseo. Kaya dun sa verse 34 kanina, nang binasa po natin, nang mabalitaan ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo, nagtipon-tipon sila. And one of the expert in the law tested him with this question. No? Pumili sila ng pinakamahusay nilang lawyer, expert sa batas, sa legal question, no? Kinwestiyon nila ang Panginoon at ang tanong, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano ang pinaka-mahalagang utos? Sumagot si Jesus, Jesus answer. Remember that Jesus' answers are always bigger than our questions. Again, Jesus' answer are always bigger than our question. Sabi ni Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. So, kung titingnan mo nga naman, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Kung ang una at pinakamahalagang utos ay ang ibigin ng Diyos, ang una at pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng tao sa buhay na ito ay ang hindi niya ibigin ng Diyos. You shall love the Lord your God. If loving God is the first and greatest commandment, the first and greatest error of man na magagawa niya ay ang hindi niya ibigin ang Diyos ng buong puso. Pag-aralan natin, what is the importance of loving God? Ano nga ba ang kahalagahan ng ibigin ng tao ang Diyos? Well, una, ang pag-ibig sa Diyos ay pinakamahalagang utos ayon sa atin pong Panginoong Jesus. At ang mga lumalakad sa batas na ito ay siyang nakararanas ng tagumpay, kagalakan at kapayapaan. Siyempre nga naman, lumakad ka dun sa gusto ng Panginoon, yung tagumpay at kagalakan kasama ng kapayapaan ay nakalaan para maranasan mo. Ano nga ba ang pag-ibig sa Diyos? Well, isa sa layunin ng paglikha ng tao
no? Isa sa layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ay ang ibigin siya, no? To know Him, to love Him. Ito po yung madalas nating naririnig nung tayo po ay nasa elementarya, na yung purpose why God created man, to know Him, to love Him, to serve Him, and to be with Him. Isa dyan yung para ibigin natin ang Diyos. Remember na tao ang unang nakikinabang kapag umiibig siya sa Diyos. Ulitin ko, tao ang unang nakikinabang kapag umiibig siya sa Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagtulak sa atin upang ibigin siya. Anong ibig sabihin? Diyos ang unang nagmahal, Diyos ang unang umibig. 1 John 4 verse 19. We love because He first loved us. Ang Diyos ang nag-initiate, no? Siya ang unang nagmahal sa atin, hindi tayo. Kaya nga ang pag-ibig sa Diyos, ang una at pinakamahalagang utos, ang pagmamahal ng Diyos ang pinakasentro ng mabuting balita. Kaya nga John 3:16, ano? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ang ibigin ng Diyos, ang pinakasentro ng pagtugon ng tao dito. Ang pinakasentro ay ang pagtugon naman natin doon sa pag-ibig na ipinadama sa atin ng Panginoon. Ang tanong natin dito ay ito. Hindi naman kasi tayo paiibigin ng Diyos, no? Hindi naman tayo tuturuan ng Diyos o utusan ng Diyos na magmahal o ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip kung wala itong benefits, no? Kung wala itong pakinabang sa atin. Tingnan natin dito yung what are the benefits of loving God. Ano nga po ba yung pakinabang kapag ang isang tao ay umibig sa Diyos? Number 1, Psalm 91 verse 14. Ito madalas nating naririnig. But then, sa Tagalog, hindi mo masyadong makita. Sabi ng 91:14 ng Salmo, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pero pag in English mo yan, because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for He acknowledged my name. No, dahil inibig mo daw ang Diyos, sabi niya, ipagtatanggol ka niya, no? Ililigtas ka niya, at poproteksyonan ka niya dahil kinikilala mo ang kanyang pangalan. Because He loves me, says the Lord. So kapag tayo pala'y nagmamahal sa Panginoon, ang kauna-unahang benepisyo na makikita natin, God will rescue and will protect us because we acknowledge His name. Number 2, sa Romans 8:28, madalas nating naririnig that in all things God works together for the good. No? Yun ang madalas nating naririnig. And we know that in all things work together for good. Pero hindi po dapat matapos doon, ano? Dahil hindi po yun, wala po dong tuldok. Sa Romans 8:28, ganito pong sinasabi, and we know that in all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Anong makikita po natin dito ng principle? Na ang talatang ito ay para doon sa mga taong umiibig sa Diyos. Hindi ito para doon sa mga taong ayaw ng Diyos. No? Minsan gusto nating gumawa ang Panginoon sa atin, pero hindi naman tayo nagmamahal sa Panginoon o wala tayong puwang nais ng Diyos para sa atin. Huwag mong asahan na huwag mo i-claim itong talata na to, hindi ito para sa iyo. Ang talatang ito ay para sa mga taong magmamahal sa Diyos. And we know that in all things God works together for the good of those that love Him. No? Para dun sa mga taong nagmamahal sa Diyos. At siguro ito yung isang napakagandang turning point na simulan mong ibigin ng Panginoon. At kapag minahal mo ang Diyos, mararanasan mo na sasamahan ng Panginoon ang lahat ng ginagawa po natin sa buhay nito. Number 3, sa Proverbs 8:21, bestowing wealth to those who love me and making their treasures full. Ipinagkakaloob daw ng Diyos ang kanyang kayamanan sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Oo nga naman. Kanino ba natin dapat ipagkatiwala yung ating pong mga kayamanan? Eh di ba sa mga taong nagmamahal sa atin? And making their treasures full. At pinaapaw pa ng Panginoon, pinupuno niya yung ating mga pamali. So number 3 po yan. Ang number 4 natin, first, sa John 14:21, whoever has my command and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them
and show myself to them. Yung napakagandang part dito, kapag inibig daw natin ng Panginoon, iibigin tayo ng Ama at iibigin tayo ng ating Panginoong Jesus at lubusan siyang magpapakilala sa atin. I will show thyself. I will show and I will reveal myself to them. So magpapakilala ang Diyos kapag tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Sa oras na ibigin natin, sa oras na mahalin natin ang Diyos, lalo pa nating makikilala ang ating pong Panginoon. At ang sumunod, number 4, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared. So ang ibig sabihin, may nakalaan ng Diyos, no? Hindi ko alam, hindi natin alam, pero ang sanggarantiya, mayroong nakalaan ng Diyos para sa mga taong magmamahal sa Kanya, para sa mga taong susunod sa Kanyang kalooban, para sa mga taong umiibig sa Panginoon. Sabi ng Bible, wala pang mata nakakita, wala pang tengang nakarinig, wala pang nakaisip kung ano ang inilaan ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. But one thing for sure, may nilaan ang Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. And last, sa Exodus 20 verse 6, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Ulitin ko, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandment. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ipapakita niya, ipaparanas niya ang kanyang pag-ibig sa libong salinlahi ng mga iibig sa Kanya at tutupad ng Kanyang mga utos. Alam niyo po, yung before na mga verse sa Exodus chapter 20, no, verse 6a, ang makikita po natin dyan sa Exodus chapter 20, yung bago po yung 6. Those who hate me, I will punish them from 3rd to 4th generation. 3 hanggang 4 na saling lahi lang. Mababanish at mabubura na tayo rito. Pero kapag tayo ay nagmahal sa Diyos, ay ipagkakaloob ng Panginoon na wala na tayo na i-enjoy pa ng mga mahal natin sa buhay. Because the greatest investment is loving God. Kapag nagmahal ka sa Panginoon, nakakasiguro po tayo na meron pong mabuting bagay na laging nakalaan at naghihintay para sa atin. Purihin ang Diyos. At maraming salamat